So itong daanan, yung underpass na to, sayang ano. So sana mabalik no at madaanan ulit ito. Kunting-kunti na lang oh. Muntik tiningnan niya nga oh. Sasayad na talaga eh. Mayroon palang daanan dito na matagal na panahon na hindi na nagamit. Yan guys, mega loud shoutout. Nandito tayo sa Pasig River Esplanade. Umuulan eh no. Pero ganun pa man, mas maganda makita natin ang sitwasyon ng Pasig River Esplanade tuwing umuulan. Ito yung pinaka phase 4 guys ano. Yung bagong bukas. Ang Ilog Pasig, ang Pasig River pala ay medyo malakas yung current oh. Yan. So malakas ang ulan, sigurado may bagyo naman tayo. Hindi ako naka-update sa Pag-asa. Pero dito, mayroon palang daanan dito na matagal na panahon na hindi na nagamit o na daanan. Tingnan nyo guys oh. Yan. So ito ay tagos doon sa kabila na kung saan yan yung gagawing plaza ng Pasig River Esplanade Phase 4. So may daanan pala dito. So I don't know no, kung ilang taon na hindi ito na daanan ng tao no? Kasi actually ang pinakadugtong nito doon sa may Phase 1 ano. So itong daanan, yung underpass na to, sayang ano. So sana mabalik no at madaanan ulit ito. Sayang ang lagusan na yan. So maybe no pag natapos na or magawa na ang plaza sa kabila, ang Pasig River Esplanade Phase 4, sigurado yan ay mabuksan na. At saka ito guys oh, yung nakikita nyo na parang pintuan na yan dati ay tinutulugan ano ng mga kapatid nating mga homeless, yung mga walang tirahan. So sinira na yung parang pinaka-platform niya para hindi na sila makabalik. Nakita natin daming basura no? At dito yung daanan na to, so maybe magamit yan once na mabuksan na ito, kasi dito may hagdanan ang Pasig River Esplanade. So may hagdanan dito. So sigurado na magiging lagusan yan. Galing doon sa Phase 1, pwede kang dumaan dyan, and then dito sa papunta sa Phase 4 no? So I don't know kung anong plano ng management niyan, kung kayan ba ibuksan nila sa mga sasakyan para magamit, kasi ito pwede din itong maging diversion eh no? Sa tindi ng traffic na nangyari ngayon sa ating Maynila no. So grabe no. So hindi tayo makapunta kasi malalim yung tubig at saka medyo marumi no. So pero yan no, kitang kita na sigurado sa matagal ng panahon hindi yan buksan sa public. No, diba? And then yung gilid na yan ay nagiging takubi no ng mga homeless. Sana no mapansin niya ng ating local government para maayos nila. Yan. So noong wala pa ang Pasig River Esplanade, ito guys ano, naging tahanan ito ng mga homeless na mga kapatid natin. Dito sila natutulog. Pati yung mga drug addict no, or mga nagsisinghot ng solvent no, nagmagamit ng mga pinagbabawal na gamot, dito rin na kumakanlong. May nakausap nga ako dati dito guys na itong lugar na to ay nakakatakot no. Pero ngayon dahil nga ginawa ng pasyalan, so yan na ang itsura niya, maganda na. Or hindi pa man matapos, hindi pa naman tapos, pero hopefully magiging maayos ang lugar na to. Kita nyo naman ano. Yan. And then siyempre dito guys no, itong MacArthur Bridge, nagtataka tayo bakit palagi na parang ang hirap sa mga barge na lumusot dito.
So siguro dahil sa mababa, no, mababa ang kanyang vertical clearance, and then yung kanyang kasi may poste pa kasi ng LRT doon. So hirap sa kanila mag maniobra. Yan. So dito sila minsan na stranded No, hirap sila mag maniobra dito. Thinking na ang barge kasi ay walang motor. Ang nagko-control yung sa kanya yan, no, yung tugboat na yan. And then may isa doon sa hulihan. So yan ang nagko-control sa kanya. O di ba? So dalawa no? Dalawang barge na pinagdugtong. So tingnan niyo guys ang vertical clearance niya sa barge at saka yung MacArthur Bridge. Ang liit na lang. So masasayad na. O tiningnan nga ng guide kasi mukhang sasayad na talaga o kunting-kunti na lang muntik tiningnan niya nga sasayad na talaga no. So ano kaya na yung kanyang parang box or generator sasayad na talaga, nakatayo siya akala niya sasayad na talaga So yun yung kasunod naman, mayroon din may box din kasi alam mo pababa sila, wala silang karga. So kung nakita nyo mataas yung kanyang pangat sa tubig kasi walang karga yan, walang laman yan, magaan pa. Pero pagbalik naman nila mabigat at pasalungat sa current, mas lalo nga mahirapan din sila. O tingnan nyo guys, ayun mukhang sasayad na nga kunting-kunti na lang talaga. Kaya ang isa sa nakikita ko na problema dyan ay yung vertical clearance So siguro i-adjust nila yung pinaka tuktok nila kasi hindi naman pwedeng ang MacArthur Bridge ang mag-a-adjust. Malaking na yan nandyan na yan yun kunting-kunti na lang sasayad na talaga kunting-kunti na lang. Nakalabas yung may payong. So anong gagawin niya pag sumayad yun? Hindi niya mapigil yan. So yan yung pinaka-stopper niya guys. Kung nakikita nyo, baliktad yung kanyang posisyon. Kasi siya yung pag bumaluktot, kasi dalawa kasi yan ang current kasi ay tinutulak sila pababa. So nagtigil siya panandalian. So i-current siya, ang current itutulak ang isa. So magsisigsag siya. So para hindi siya magsigsag, nandito yung isa. Kung napansin nyo, yung kanyang posisyon ay naka tawag dito, naka horizontal tawag dyan naka parang stopper siya yan ang purpose niya dyan. So pag balik nila yan, matindi pa nga problema kasi ngayon malakas yung current, mahirapan sila paangat yan. Pero ang vertical clearance hindi na problema para sa kanila dahil may karga sila. So wala nang problema na yun So yan guys ang update dito sa Pasig River Expanded Phase 4. Sana itong daanan na ito ay mabuksan ulit ito sa publiko kasi sayang din ang Lagusan, patagos yan doon sa may Jones Bridge, underpass ng Jones Bridge. Pwede rin dito sa may harapan ng post office. Yan po ang underpass na yan, sana magamit ulit yan. Sayang din kasi pwede na mga gawing diversion road yan Yan guys, salamat po, paki-click like and share po ng ating video. Salamat po.